Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat na abuti ng tinig na ito. Sumayin niyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 86. Ito ay ang unang hukom ng Israel. Si Othniel ay ang unang hukom ng Israel. Siya ay mula sa lipi ni Huda. Siya ay ang anak ni Kenas na nakababatang kapatid ni Caleb. Itong Caleb, siya ang kasama ni Josue sa ilang noong ang bayang Israel ay nasa ilang pa, na ito yung pinangakuan na silang dalawa lang ni Caleb at Josue ang makapapasok sa lupang pangako. Pati si Moises ay hindi makapasok, pati si Aaron. Ito yung 20 years pataas, kung kaya hinintay muna na maubos lahat ng salinlahi dahil sa kasalanan ng 10 tiktik na kasama ni Caleb at Josue na nagrepresent sa bawat lipi. Bawat lipi ay meron. Ito si Caleb ay sa lipi ni Judah at si Josue ay sa lipi ni Joseph. At ang 10 lipi ng Israel, ito yung nag-report ng nakakatakot. Tinakot nila ang buong Israel, kung kaya ito yung nag-umpisa ng kaguluhan. O kaya ang 10 lipi na yun ay pinatay ito sa salot. Ang pangako dito na si Caleb at saka si Josue lang ang makarating sa lupang pangako sa salinlahing iyon na 20 years pataas ng mga nakapasama sa hukbo ng Israel. Sinabi ni Caleb na ang kanyang anak na si Aksa ay ibibigay niya sa makalulupig sa Kiryat Sefer o tinatawag na Diber, ang bayan ng Diber. Si Othniel ang nakalupig o nakakasakop sa lungsod. Kaya napangasawa niya si Aksa na anak ni Caleb. Ang panahong iyon na matanda na si Josue at si Caleb, at namatay na nga si Josue sa edad na 110. Ito yung nakasulat sa Josue chapter 24 verse 29, Joshua 24:29, at ito sa Judges chapter 2 verse 8. Inilibing si Joshua sa Timnath Heres sa kaburulan ng Ephraim dahil si Joshua ay kabilang sa sambayan ni Ephraim na sa lipi ni Joseph. Namatay din ang lahat ng kapanahunan niya. Ang lahat ng kapanahunan niya, ibig sabihin, yung mga ka-level niyang generation noong 20 pataas ay patay na lahat. Yung kapanahonan niya, ito yung isinilang noong panahon niya. Panahon noong sila ay 20 pataas, yung isinilang, ito yung kapanahonan pa niya. Ito mga nakasaksi sa ginawa ng Diyos sa bayang Israel, sa ilang hanggang sa pagtawid nila sa lupang pangako o dito sa Kanaan. Kung anong ginawa ng Diyos sa Kanaan, ito yung nakasaksi. Okay, ito yun ang mga tao, sinabi ito, lahat ng nasa kapanahunan niya. At ang natitira na lang ay ang sumunod na salinlahi na walang nalalaman sa kabutihang ginawa ni Yahweh sa Israel. Sa Hukom chapter 2 verse 11, ang mga Israelita ay gumawa ng masama kay Yahweh. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinaldan nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. At sila ay nalupig ni Haring Kusan-Rishathaim ng Mesopotamia. At pinahintulutan ito ng Diyos dahil sa kanilang kasamaan at nasakop ng 8 taon. Dito na nagbigay ang Diyos ng mga hukom sa Israel. Ito na ang topic ngayon. Ang The Reckoning of Times, episode 86, ito mababasa sa Judges chapter 3 verse 11 na ang unang hukom na si Othniel ay nag-serve ng 40 years. Sa previous topic na episode 85, si Joshua dito ay nag-serve ng 31 years after Moises. At dito naman si Othniel ang unang hukom. Si Othniel ang pamangkin ito ni Caleb, anak ni Kenas na kanyang nakakabatang kapatid. Ito sa taong 2572 year count, katumbas ng 1428 BC. Itong pagkamatay ito ni Joshua, ito naman ang pag-umpisa ni Othniel, ang hukom ng Israel. Dito na inalipin sila ni Kusan-Rishathaim ng Mesopotamia. Kung kaya pinangunahan ni Othniel ang mga Israelita dito at naghari sa buong Israel ang kapayapaan sa loob ng 40 years. Kaya dito sa episode 85, lahat dito ay 40 dahil si Othniel ay nag-serve ng 40. Dito siya nag-umpisa sa 85. So 40 years ang lumipas. Ito ang mga taon ng kanyang pag-serve 40 years. So 40. Ang 2572 year count plus 40 is 2612 year count. Ang 1428 ay ang katumbas ng 2572 year count, ito'y BC. I-add lang itong year count plus BC, ang 2572 plus 1428, ito yung 4000 year count BC. Ito'y
diniretso ko na kaagad para makita kung may pagkakamali dito sa mga taon. At ang dito sa BC naman, ang 1428, ito ay minus 40. Dahil 40 lahat, minus ito 40 dahil ang BC ay pababa ito. Mula sa 4000 to 1 AD, ito yung ginamit kong bilang. At ang isa naman, ang year count mula 10 to 4000. So ang 1428 minus 40 is 1388 BC. I-add lang din itong year count plus BC is 2612 plus 1388 is 4000 year count BC. Ito lang kabuuan ng episode 86 ng The Reckoning of Times. Nung pag-alis ni Moises sa Ehipto, ito sa taong 2501. 2501, katumbas ito ng 1499 BC. 80 years old si Moises. Dito nagtapos ang chart of generation table. Ito yung first chart of generation table. Mula kay Father Adam to Father Noah, ito yung 10 generations. Mula kay Shem, anak ni Father Noah, hanggang kay Abraham, ito ay 10 generations din. At mula kay Isaac, anak ni Abraham, hanggang kay Moises, ito 6 generations. Ang 2501, dahil tinapos ko na ang itong first chart of generation table, ikabulang ito dito sa first chart of generation table na ito ay direct generation sequence mula sa father son hanggang kay Moises. Ngunit dito na binago ko na ang chart of generation table. Ito na ngayon ang chart of generation table. Ito yung 2501 nung pag-alis nila sa Ehipto. Ito yung 80 years old si Moises. Ito sa taong 1499 BC. Ito yun ang 80 years old si Moises. Ito naman ng pag-alis nila sa Ehipto, may 2 years na nakalipas sa Numbers chapter 1 verse 1. So 82 na si Moises. At 38 years sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15. 38 years, ito yung sa Kadesh Barnea, sila nagkampo. So 38 years hanggang sa tumawid sila ng Sered at pumunta sila ng Ilog Arnon hanggang sa papunta ng Moab. Dito buhay pa si Moises. Pagdating sa Moab, dito namatay sa Moab si Moises. O kaya ang 2 plus 38, ito yung 40 years sa ilang ng mga Israelita. Na ito yung 40 years ni Moises din. Umalis siya ng 80 at 40, so 120 namatay si Moises sa edad ng 120 sa Deuteronomy chapter 34 verse 7. Kung kaya after Moises, ito si Joshua. Ito yung previous topic na si Joshua ay nakuha, kung paano nakuha ang 31 years na ito yun na ang sabi na 300 years na nananahan ng bayang Israel sa Judges chapter 11 verse 26. At ang total ng mula ng first judge hanggang dito kay Jephthah ay 269 years. Kung kaya ibawas ng 269 sa 300, ang natira ay 31. Ito yun ang 31. Ito yung magbubuos sa 300 years hanggang sa kay Jephthah. Kung kaya nakuha ang 31 dito na yung nakukuha kay Joshua. Kung kaya ito yung previous topic nung sinundan itong topic na ito ngayon. Si Othniel ay makikita sa Judges chapter 3 verse 11, 40 years. Dahil ang 2501 pag-alis nila sa Ehipto hanggang sa 2981, 1 King chapter 6 verse 1, ito yung 4th year and 2nd month ni Solomon. Mula ng pag-alis nila sa Ehipto hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1, ang 4th year and 2nd month ni Solomon, 480 years. O kaya dito na ang sumunod kay Joshua ay ang si Othniel na ang unang hukom ng Israel 40 years. Kung kaya dito na ako sa 9th day structure. Ang 9th day structure, ito yung ika-siyam na araw ng paglikha mula ng likhain ng buong sanlibutan. At bago sa 9th day, ipapakita ko ito ang buod ng Reckoning of Times kung bakit umabot ito sa 9th day. Ito ay ayon sa pamamaraan ng Diyos na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Ito ay nakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Bago ito sa 9th day, ipakita ko muna ang first 6 days. Ang unang araw ay nilikha ang liwanag dahil ang kadiliman lahat, so liwanag ng nilikha. Dahil umiikot ang mundo, ang sanlibutan, ito ay ang kabila nito ay kadiliman, ito ay liwanag. Sa pangalawang araw ay nilikha ang sky or dome. Ito ay maghahati sa tubig sa baba at sa tubig sa taas. Kaya merong pag-ulan. Sa pangatlong araw, ang nilikha naman dito ay ang earth or ang ground. Ang sabi niya noon sa Genesis chapter 1 verse 9 to 13, magsama-sama sa isang dako ang tubig
katubigan upang lumitaw ang kalupaan. So lumitaw ang kalupaan, tinatawag itong ground or earth. Ang tubig naman, tinatawag niyang sea or karagatan. Sa ika-4 na araw ay nilikha ng Diyos ang mga heavenly bodies, ang sun, moon, stars, at ang mga tala o kulob. Ito ang mga tala, itong mga nilikha ng Diyos sa ika-4 na araw. Sa ika-5 araw ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Ito sa ika-5 araw ito. At lahat ng mga ibon sa himpapawid. Dito sa ika-5 araw ito nilikha. At sa ika-6 na araw, nilikha ang lahat ng uri ng mga hayop, malaki at maliit. Mga domesticated and wild. At dito na rin sa 6th day nilikha ang tao. O kaya sa 6th day pa lang, may bilang na ng taon si Father Adam hanggang kay Cain at Abel. At ang bilang ng mga taon ay dito nag-umpisa sa 7th day. So ito yung 7th day. Tapos na ang 6th day. Ang 6th day dito sa part na ito yung 6th day. Kung kaya nung 1:30 si Father Adam isinilang si Father Seth. O kaya ang 1:30 si Father Adam isinilang si Father Seth. So doon lang nag-umpisa ang bilang ng mga taon sa tao. Nasa 7th day. Doon nagkaroon ng may pagsilang. Dahil may pagsilang at kamatayan, doon lang nagkakaroon ng bilangan sa mga taon para sa tao. Pero kung para sa Diyos, ang bilang sa Diyos ay isang araw, sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. O kaya sa first 6 days, ito ay katumbas ito ng 6,000 years. Every day is 1,000 years sa computation sa man. O kaya ito ay 6,000 years. Ito ang 7th day, o kaya ito yung first 1,000 years. Dito na nagmula ng 1:30 si Father Adam, isinilang si Father Seth, at dito ayon sa mga bilang para magtugma ito sa 1 AD. Ang 100 ni Father Adam ay dito magmula sa 900 sa 6th day, dahil 1,000 years ang 6th day, so 900. At ang 30 ay dito sa 7th day, o kaya dito nag-umpisa ng 105 na si Father Seth ay isinilang si Father Enos. Nung 90 si Father Enos, sinilang si Father Cain. Nandito na ang first 1,000 years na tapos sa 44 years ni Father Noah. At ang second 1,000 years ay ito yung 8th day sa tao. Sa tao ito. Ito yung 8th day. Dito naman nagtapos ito sa ang 2,000. Dito nagtapos sa 151 si Abraham at 51 naman si Isaac. At ang 9th day, ito naman ang 9th day. Ito na ang 9th day, ito yung third 1,000 years or ang pag nabuo ito 3,000 ito mula sa bilang ng mga taon nagmula sa 7th day at sa pangkalahatan ito ay pang 9th day or katumbas ng 9,000 years ayon sa bilang, ayon sa pamaraan ng Diyos na ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Kaya ang topic ngayon ay dito lang sa taong 2612 or katumbas ng 1388 BC. Magmula sa 2572, ito nag-umpisang mamahala bilang hukom si Othniel hanggang sa 2612 year count, katumbas ito ng 1388 BC. At ang 2572, katumbas ito ng 1428 BC. Dito lang ang topic ngayon. Sumayin niyo lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos ang mananubos sa libutan. Amen at amen.